Hello mga kumarte, samahan niyo naman kami at pupunta naman kami sa puntod ng aking yumaong lolo. Hapon na nga kami gumayak niyan dahil kanina nga ay umuulan. Naligo nga lang din ako at nag-ayos. At patayin na nga muna natin ang dapat patayin dahil nga aalis tayo ng bahay. Wala din talaga kasi maiiwan ditong tao mga kumarites dahil nga aalis din nga yung aming panganay na kapatid. Pupunta nga pala sila sa Chaong at pupuntahan naman nila yung nanay ni Ate Jen. Sumabay na nga din kami paglabas at sila kuya nga ay baka nga gabihin din. Naglakad na nga lang kami ni Mudra at tricycle na nga lang kami palabas. Pag tricycle na nga kasi yung sinakyan namin ay diretso na nga kami dun sa sementeryo. At ayan nga, umalis na nga sila at sabi ko nga ay mag-hi naman sila sa vlog ko. At ayan nga, mapapasama na nga daw sila sa aking vlog. Maglalakad nga lang pala kami dun sa may una-unahan pa para makapag-abang na nga ng tricycle. Dito naman sa amin ay hindi naman mahirap sumakay ng jeep o kaya ay tricycle. Dahil nandito naman tayo sa Kabiasnan at hindi naman tayo nasa bundok. At dito nga ay isang kaway mo nga lang ay lalapit na agad sa'yo ang tricycle. At nakipag-usap na nga din si mother kung magkano hanggang sementeryo, kaya naman nung okay na ay sumakay na nga kami. Doon na nga lang kami nagpababa sa kantuhan ng sementeryo at lalakad na nga lang kami. At pagpasok mo nga dito ay wala nang nadaang sasakyan dahil nga nakasarado na. At may mga nakabang na nga rin na nagtitinda ng bulaklak. Dito nga sa side na to ay marami na nga din nagtitinda ng kandila, kaya naman hindi mo na problema kung wala kang dala. Marami nga din pala nagtitinda ditong mga sidera. Tamang tingin na nga lang tayo dahil wala naman tayong pambili. At dito naman sa side na to ay napansin nga namin ni mother ay meron nga palang peryahan. At syempre marami nga din nagtitinda ng pagkain. Ang sarap sanang mag-food trip. Dito nga din ay marami nga din nagtitinda ng damit. Pero kung tatanungin nyo nga ako, mas mura pa rin talaga sa Shopee o kaya sa TikTok. Diyos lang, wala talaga akong pambili, charis. At ayan nga, nakapasok na nga kami dito sa loob ng sementeryo. At sinusundan ko na nga lang si mother dahil nga siya yung may alam kung saan nakalibing si lolo. Mas maganda talaga kung 31 or ados kayo pupunta dahil nga ayan, wala na masyadong tao. Ang makikita nyo na nga lang ay mga bulaklak at mga kandila. At pupunta nga tayo dito at dahan-dahan nga lang tayo sa pagtawid dahil nga baka mamaya ay mahulog tayo. Ganito talaga mga kumarites pag public cemetery. Minsan nga ay patong-patong na. At yung iba nga ay matutungtungan mo na nga lang sa daan. At ayan, nandito na nga kami sa puntod ni lolo. Magkasama nga pala si lolo at yung kanyang ama dito. Pasulpot-sulpot nga din ang ulan yan, kaya naman si mother ay may dalang ang payong. Sabi ko nga rin na ipagdala nga ako ng karton, maigi nga din panlatag pag madumi yung uupuan. Nagtirik na nga din ang kandila si mother niyan. Baka naman kasi sabihin ni lolo hindi man lang siya pinuntahan, kaya naman kahit ados na ay pinuntahan nga namin. Baka mamaya ay kami pa andalawin sa bahay. At bago nga yan ay naupo nga muna kami ni mother. Inantay-antay nga lang muna naming maubos yung kandila bago nga kami umalis. Baka nga mamaya ay may kumuha kasi nitong mga kandila. At kasi nung mga kabataan namin ay nag-iikot-ikot nga kami dito sa sementeryong to. Tapos yung mga tunaw na kandila ay iniipon nga namin tapos tutunawin namin uli. Nung buhay pa kasi si tata, yung pinupuntahan nga namin dito ay yung nagpalaki sa kanya. Kaya taon-taon din kami nandito noon. Tanda ko nga nung kaliliitan nga namin ay pag nadaan nga kami sa sidera ay hindi nga pinapalagpas na wala kaming bibilhin na laruan. At ayan mga kumarites, puro kamot na naman ako. Dahil ubos na nga yung ginagamit kong sabon, kaya naman iba yung sabon na ginamit ko. Ayan, nagkaganyan na, puro kamot. Pag talagang ibang sabon yung ginagamit ko ay talaga namang pinapangathan ako ng binti. At dahil wala pa tayong budget na pambili, kaya naman tiis muna. At ito naman yung itsura ng sementeryo dito. Kapag nga November 1 dito ay napakaraming tao. Kahit nga yung aapakan mo ay mga puntod na nga rin. Kaya naman hindi talaga kami napunta ng November 1. Bukod sa madami nang ang tao ay siksikan pa nga. Kaya naman mas maganda talaga kung lipas na nga kayo pupunta. At pwede rin naman magtirik na nga lang din kayo ng kandila. Dahil kung malayo naman yung kanilang libingan ay maiintindihan naman nila kung hindi nga kayo makakapunta. Ang mahalaga ay na ipagtirik nyo sila kahit sa bahay lang. Dahil mas maigi pa rin talaga na ipagdasal natin yung kaluluwa nila. Hindi na nga rin kami nagtagal ni mother dahil nga lumalaki na nga yung mga patak ng ulan. Nagyakag na nga rin si mother dahil nga baka abutin pa kami ng malakas na ulan dito. Wala din naman kasi kaming sisilungan at pupunta pa nga si mother sa bayan. Napabalik naman yung camera ko dito sa magandang dilag na are. Yun nga lang ay nung nagsalita nga ay mas malaki pa sa boses ng lalaki. Palabas na nga din kami ni mother nang mapansin ko nga itong nichong ito. Wari ko na may patong-patong na. Halos lahat nga dito ay ganyan ng style. Kaya nagpapasalamat din naman talaga ako at nakakuha nga ako ng lupa sa memorial. At least ay doon kahit papano ay maayos-ayos naman. Dito kasi ay halos marami na kasing nakalibing. Pagkalabas nga namin ay marami na nga nagtitinda dito sa labas ng mga laruan. Maigi na nga lang at wala kami mga batang kasama. At isa pa nga yung mga anak namin ay hindi na nga mga bata, mga dalagat binata na. Kaya naman hindi na nila nakakahiligan ang maglaro ng mga laruang ganyan. Diyos ko, yung anak ko nga nung kaliitan ay halos ilang sako na nga rin
rin yung kanyang naging laruan. At ayan, gustong gusto ko nga bumili ng tsinelas dahil nga yung tsinelas na ginagamit ko ay luma na. Pero naiisip ko nga mas mura nga kasi sa Shopee kesa dito. Oo, promise, mas mura sa TikTok o kaya sa Shopee. Yung dito ay 100, sa Shopee 99 lang. Charis, pero mas mahal nga kasi dito kaya hindi nga ako bumili. At ayan, puro pagkain na naman ang nakikita ko dito sa kabilang side. Mabalik na nga tayo dito kaya naman hindi na nga din ako bumili dahil malapit na nga rin ang piyesta ng bayan. Pag kasi piyesta ng bayan ay mas marami pang sedera at mas marami pang tinda. Pumunta na nga tayo dito sa kabila at liliban na nga tayo. Sa kabilang side nga nito, pagtawid natin ay meron pa nga rin mga nagtitinda. At titingnan nga natin kung ano-ano pa yung mga tinda nila dito sa kabila. Dati nung kabataan namin, tanda ko pag natawid kami ng ganito ay kapit-kapit nga kami. Hindi rin talaga namin pinapalagpas na wala kaming bitbit na laruan pag uwi. Ang bilis nga ng panahon, parang kailan lang. At dito naman sa parting to ay marami ka namang makikita mga nagtitinda ng mga punda ng unan at saka mga bedsheet. Mga nakapayo nga yung mga tao dahil naambon-ambon ng kaunti. Bumalik pa nga si mother at nakakita nung kaparehas ng tsinelas ko. Ang nakalagay nga ay 2 for 180. Sabi ko nga ay sa TikTok na nga lang ako o-order kasi meron ako nakita 55 pesos lang, maganda na. Doon nga sa pinanggalingan namin kanina ay may peryahan. At napansin nga din namin ni mother ay meron din pala dito sa kabila. Ang tagal ko na nga rin hindi nakakapunta ng peryahan. Maliit pa nga kami nung huling punta ko dito. At ang tanda ko pa nga noon nung nagperya kami ay nawala pa nga ako. Sigaw pa nga ako ng sigaw noon. Yung pala nasa likod ko lang yung mga kasama ko. Natuktukan pa nga ako ni mother noon dahil ang ingay ko daw. Ang sarap-sarap talaga mamili lalo na kung may pera ka. At dahil wala naman tayong dalang pera ay tamang tingin-tingin na nga laang tayo. Ang ganda nga nitong lagayan ng tubal o napaka-aesthetic. At syempre hindi naman natin kailangan yan kaya hindi naman tayo bibili. Dito nga din ay napadaan nga kami sa Ipitan at balak nga ni mother na bilhan yung aking pamangkin. Tumingin nga din ako kung ako may maiibigan, yun nga lang ay wala. Ang nasa isip ko kasi ay may ginagamit pa naman ako kaya okay lang, wag na muna. May nagustuhan nga si mother, yun nga lang ay kakaunti daw kaya naman hindi na namin binili. Ako kasi mga kumarites, iniisip ko muna kung kailangan ko ba talaga yung bibilhin ko bago ko bilhin. Kasi mas inuuna ko pa rin talaga yung mas kailangan kaysa yung hindi naman kailangan. Dapat talaga ngayon sa sobrang mahal ng bilihin ay maging wais na misis ka. At dito nga sa side na to ay may mga nagtitinda ng bedsheet, 100 pesos nga lang. Sabi ko na nga lang sa isip ko ay malapit na nga magpiesta, mas marami pa akong makikitang maganda. Kaya naman hindi ako nagpatalo sa aking damdamin na gustong bumili. At ito na nga yung last part na merong sedera. Katapos nga yan ay pupunta naman kami sa Shoppers at mag-grocery naman dun si mother. O siya, hanggang dito na lang po. Bye!